Ipinagpatuloy na makawani ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pag-imbestiga sa Bugo Bay Fault. Kabilang sa binisita ng PHIVOLCS ang residential area na ito sa Barangay La Paz, na bahagi ng extension ng fault batay sa paggalaw ng lupa. Aabot na sa 8 kilometro ang haba ng fault sa lupa. Kaya kinausap ng mga tauhan ng PHIVOLCS ang mga residente para mapaintindi ang nangyaring lindol at epekto ng fault sa kanilang lugar. Ayon sa PHIVOLCS, nasa dagat talaga ang haba nitong fault, kaya pinangalan ng Bugo Bay Fault. Pero sinusuri nila ngayon ang kahabaan nito papunta dito sa kalupaan na siyang iniimbestigahan ngayon ng ahensya. Sa kalupaan, tumuloy ang fault papuntang barangay na Ilon, Dakit at La Paz. Ang ini-expect kasi natin based sa magnitude nung lindol at saka sa distribution ng aftershock, ang fault na gumalaw kasi ay around 40 to 50 kilometers. So, hindi naman lahat yun magpapakita. Most of it is nasa dagat. Tapos yung tinutukoy nga natin gaano kahaba yung nagpakita dito sa kalupaan, lalo na dito sa Bogo City. Rekomendasyon ng PHIVOLCS sa city government magpatupad ng buffer zone sa mismong fault at sa tig-5 metro ng magkabilang panig nito. Ayon sa PHIVOLCS, ang Bugo Bay Fault na mitya ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu ay natagpuan sa sitio Look ng barangay na Ilon sa Bugo. Base sa kanilang records, 400 taon na itong hindi gumagalaw. But with the magnitude 6.9 event, nagpakita ulit sa atin yung Bugo Bay Fault. Walang activity ito for the last since 1600s. Okay. And so it means that wala activity for the last 400 years. Handa na ang barangay na ipatupad ang rekomendasyong huwag tayuan ang mismong fault at tig-5 metrong gilid nito. Kung panlitag mauna siya kuan gyud sa mua nga force evacuate, pa-force evacuate yun ginako na sila kay ang atong itanaw ang safety man sa itong mga lumulupyo. Now, total dili man tama kaingon nga ang ilang pag-transfer dito lifetime na kung dili temporary naman kay Dapat yung bahay mo can withstand an intensity 8 ground shaking by following yung mga provisions dun sa National Structural Code of the Philippines.